Hindi niya kasalanan na hindi kanya mahal kasi yung pagmamahal hindi naman yun napapwersa. Yes. Pero, kasalanan yung paniwalain mo yung isang tao na mahal mo siya kahit ang katotohanan ay hindi naman. Pero yung buong katotohanan, nasabi niya na ba sa'yo kung bakit? O nasabi niya na ba sa'yo kung talaga bang mahal ka niya noon? Talaga bang gusto mo akong halikan noon? Talaga bang mahal mo ba ako nung kaya mo ako ginawa? Ano ba yung totoong rason? Nasabi niya ba sa'yo na? Kahit magkaibigan po kami, parang hindi po ako nagkaroon ng courage na tanungin sa kanya kasi natatakot po ako sa sagot. So, Ano ba yung real score? Honestly, right now, ngayon ko lang din po talaga naiintindihan kung ano yung nangyari before kasi syempre ako yung nakipag-break. Tapos gusto ko, ako yung good guy. Good guy pa rin ako. Hindi ako masama. Tapos ngayon nare-realize ko na ang dami kong kinuha sa kanya na sana nakuha niya sa iba ng mas authentic. Or naibigay niya rin sa iba yung naibigay niya sa'yo? So, Ano ibig sabihin na mas authentic? kasi ngayon, nare-realize ko, mas naiintindihan ko na parang lahat ginagawa ko because I need to look like a man. Why do you keep on saying that? You need to look like a man. What is your gender identity? But kasi, I'm gay. And then, sinabi ko yun sa kanya. alam ko, sinabi naman po niya sa akin sa second part po na relationship namin, yung 3/4 po noon. After po ng 3/4, may isang beses po na pauwi po kami, tapos tinitigan ko lang po siya. Tapos tinanong ko po siya na may gusto ka bang aminin sa akin? Pero at that time po, ang intention ko lang is makarinig ng sweet words kasi words of affirmation girly po ako. Pero doon niya po biglang inamin na at that moment, may internal struggles po siya sa sexuality niya. At that time, hindi ko din po alam kung paano i-handle yung ganun kalaki na problem or ganun kalaking confession. So, ang ginawa ko po at that time, since psych major po ako, May nakikita kang signs, naiintindihan mo? Opo, and at the same time, mas inuna ko po yung welfare niya. Kasi sabi niya po sa akin at that time na wag ko siyang iwan kasi dark days niya po. Ano ibig sabihin nun? Ano yung dark Kasi, days? simula pagkabata ko po talaga, pilit kong dinededma yung sexuality ko kasi yung family ko religious. Siyempre kapag kabading ka, diretso ka na dun. Yun ang sinasabi nila sa iyo. Yun po talaga yun. Yun ang pinaniniwala sa na pag bakla ka, diretso ka sa Yun ako impyerno. Opo. Hanggang sa hindi ko, yung childhood ko, hindi ko nakilala yung sarili ko. Kasi nagtatago ako eh. Kailangan ko magtago kasi kung hindi, baka kung anong gawin sa akin ng mga ibang relatives ko, si Papa, Yeah. yung parents ko. Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin. Yung classmates ko na binubuli ako everyday, hindi ko alam kung kaya ko bang i-handle yun kapag in-acknowledge ko sa sarili ko na bakla ako. So, sobra pong bigat. Kaya, and then, during that time na nag-confess ako sa kanya, meron pang ibang problema, family problems, kasi hindi nga, dysfunctional yung family namin. So, kailangan ko ng makakapitan sa kanya ko sinabi. And then that time, I also remember na hindi nga gay ang sabi ko sa kanya, but I told her I was bisexual kasi yun yung mas acceptable dahil... But the truth is, you're gay. Yes. Mm-hmm. So, ngayon mas naiintindihan namin kung bakit parang hindi malinaw sa iyo kung na-in love ka? Bakit parang hindi malinaw sa iyo kung anong naramdaman mo nung nag-kiss kayo? 'Di ba? Anong dahilan kung bakit hinahabol mo siya ulit? Ngayon malinaw na
Yun yung mga pamamaraan mo para proteksyonan ang sarili mo. Because you felt like, all your life, you felt like you were in trouble. At yan ang nararamdaman ng napakaraming gay or napakaraming miyembro ng LGBTQIA+ community sa lipunan. Napakaraming ganyan ang pinagdadaanan araw-araw. You felt so unsafe, right? Araw-araw po kung kailangan lalaban ako. Kailangan ko tatatagan kasi parang walang gustong tumaggap. Masakit po talaga eh. Buti nga ikaw, nasasabi mo yung kailangan araw-araw lumaban eh. Hindi lahat nandiyan na sa puntong yan ha. Yung iba, araw-araw kailangan pang magtago. Hindi para lumaban, para magtago. Tapos, siya lang din po yung nakaintindi sa akin nun. Nung simula, ginamit mo siya para makatapagtago. Para magmukha kang, sabi mo nga, lalaki kasi may girlfriend ka. Para hindi ka nila lokohin. Para hindi ka nila, para yung pamilya mo, isipin nila, hindi na ito mapupunta sa impyerno kasi may girlfriend na siya. Tama? Opo. Diba? Dahil dun sa hate na ipinaparamdam nyo dun sa tao, kung saan siyang bahagi ng mundo na pupunta. Kung saan siyang dilim na pupunta. Kaya kung ano-ano na rin desisyon ang nakukuha niya. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya sa'yo. Hindi ko sinasabing tama yun. Kasi yun nga, yung nanggamit tayo para sa proteksyon natin, pero sakit ang idinulot sa kanya, that will never be right. Pero naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Kung bakit ka napunta doon sa desisyon na yun.